Ang pagsulong ng teknolohiya ng baterya ay ang bagong bullseye para sa mga kumpanyang nagsusumikap na matugunan ang lumalaking gana sa mundo para sa mga EV na may pagtuon sa buhay ng baterya, na sa kasalukuyan ay isa pa rin sa mga pangunahing alalahanin para sa mga mamimili ng electric car dahil ang pangmatagalang operasyon ng mga EV ay pangunahing nakasalalay sa baterya. Gayunpaman, naisip ng mga siyentipiko kung paano tatagal ang baterya ng hanggang 200 taon at maaring ganap na baguhin ang industriya ng baterya ng electric vehicle. Kaya, manatiling nakatutok upang malaman ang higit pa, ngunit bago tayo magsimula, mangyaring ipakita ang iyong suporta sa pamamagitan ng pag-subscribe sa aming channel at pag-ring ng kampana upang hindi mo mawalan ng alinman sa aming mga kawili-wiling video sa hinaharap. Kayon, nang walang anumang pagkaantala, magsimula tayo sa episode ngayon. 2 taon na ang nakalilipas. Lumitaw ang isang sensation ng pagdududa sa paligid ng paniwala ng isang milyong-milya na baterya, isang hindi pangkaraniwang matibay na baterya ng lithium-ion na maaring tumagal ng mga dekada habang pinapagana ang isang dikuryenteng sasakyan sa malalayong distansya at nagkakahalaga ng halos pareho sa ordinaryong baterya. Ang isang milyong-milya na baterya ay katumbas ng humigit kumulang 70 taon ng buhay ng baterya. Si Jeff Dunn, isang professor sa Dalhousie University at lead battery scientist para sa Tesla, ay interesado rin sa konseptong ito at nakakuha ng higit na traction noong kalaunan ay sinabi ni Tesla na nasa bingit na sila ng aktwal na paggawa ng naturang baterya. Ngunit sa sandaling ito ay nakakuha ng traction. Ito ay unti-unting nakalimutan. Gayunpaman, lumalabas na ang mga nangungunang mananaliksik ng baterya ay tahimik na. Nagpatuloy sa pagbuo ng mga baterya na tumatagal ng 1 milyong milya o mas matagal pa. Alinsunod dito, ang mga mananaliksik ng baterya ng Tesla kasama si Professor Jeff Dunn ay nagpakita ng na-update na mga resulta ng pagsubok para sa kanilang mga cell ng baterya. Sa halip na 1 milyong milya, ang mga baterya ay inaasahan na ngayong tatagal ang 10,000 cycle at magbibigay ng lakas ng traction para sa higit sa 2 milyong milya. Yan ay humigit kumulang 5 milyong kilometro, na katulad ng humigit kumulang 200 taon ng buhay ng baterya. Ipinaliwanag ni Jeff Dunn ang mga resulta mula sa kanyang trabaho sa particular na matibay na mga cell ng baterya. Alinsunod dito, upang makarating doon, inilarawan ni Dunn ang pagpapares ng napakagandang artificial graphite anode sa isang nickel-manganese-cobalt na baterya na tinatawag na NMC532. Ibinahagi din ni Dunn na may mga special na additives, lalo na ang likidong naghihiwalay sa dalawang electrodes, nagagamit ng mga chemical tulad ng methyl acetate upang payagan ang baterya na mag-charge ng mabilis habang hindi ito nasisira. Ang mga baterya ay dapat na makatis ng 10,000 cycle. Kung ipagpalagay na medyo konserbatibo ang 350 kilometrong hanay bawat cycle, halimbawa isang buong single mula 0 hanggang 100%, ito ay magiging 5 milyong kilometro. Kaya naman, malinaw na nalampasan ng bilang na ito ang 1 milyong milya na inihayag noon. 5 million kilometers or 2 million, kung alin ang gusto mo, big deal pa rin. Dahil ngayon, ang ikot ng buhay para sa mga baterya ng dikuryenteng sasakyan ay kasalukuyang limitado sa daan-daang libong milya. Nag-aalok pa rin ang Tesla ng minimum na 70% na garantiya sa pagpapanatili ng baterya sa loob ng 8 taon o 120,000 milya. Ang Chevy Bolt mula sa GM ay may karaniwang 8 taon, 100,000 milya na warranty para din sa baterya nito. Ayon kay Professor Jeff Dunn, kung yung cell ay ginagamot ng mas maingat, particular na kung ang kumpletong charge stroke mula 0 hanggang 100% ay hindi ginamit, ang cell ay maaring tumagal pa ng 15,000 cycle. Sa katunayan, ang graph na inilathala ng isang source ay nagpapakita ng mas pare-parehong kapasidad ng cell sa mahigit 10,000 cycle na may charge stroke mula 0 hanggang 80%, pagkatapos ay may charge stroke na 0 hanggang 90 o 0 hanggang 100%. Kung ang mga baterya ay na-discharge lamang ng 25% hanggang 50% ng kanilang kapasidad, halos hindi sila magpapakita ng pagkasira. Isa itong hanay ng antas ng singil na ginagamit ng maraming mga driver ng electric car sa pagsasanay. Ang baterya ay bihirang ma-discharge sa mas mababa sa 20%. Sa kabilang banda, ito ay bihirang sisingilin ng higit sa 80%. Ang Dunn's Dalhousie Lab ay nag-ulat na ito ay umikot na ngayon sa pang-eksperimentong cell ng baterya nito ng 13,000 pieces na magpapahintulot sa isang sasakyan na maglakbay ng 2 million hanggang 7 milyong milya.
Depende sa kung gaano karaming mga milya ang itinaboy bawat taon, habang pinapanatili ang isang kamanghamanghang 93% ng paunang kapasidad nito. Ngunit iyon ay kung mananatili lamang ang baterya sa temperatura ng silid na humigit kumulang 20 degrees Celsius o 68 degrees Fahrenheit. Sa mas maparusahan ngunit makatotohanang temperatura na 40 degrees Celsius o 104 degrees Fahrenheit, ang mga selula ni Dunn ay hindi gaanong gumanap, ngunit matatag pa rin, na tumatagal ng 6,500 na cycle at nagpapanatili ng higit sa 80% ng kanilang paunang kapasidad. Sa view ang naturang hanay at degradation ng mga numero, si Dunn mismo ay nagtataas ng tanong kung kailangan ng mga baterya na ganito kahusay. Mabilis niyang sinagot ang tanong na ito ng, "Oh, sa isang bagay, ang gayong matibay na mga baterya ay hindi kailangang i-recycle pagkatapos gamitin." Sinabi niya, dahil ang mga ito ay kasing ganda ng bago, maaari lamang silang may install sa isang bagong kotse, pagkatapos gamitin sa unang kotse, pagkatapos itong ma-scrap. Sa kabilang banda, maaring gamitin ang mga ito sa mga sasakyang may mas mataas na pangangailangan, tulad ng mga komersyal na sasakyan at mga dikuryenteng ferry. Bilang karagdagan, ang 5 milyong baterya o 200 tong buhay na mga baterya na hindi dumaranas ng madalas na pag-charge-discharge cycle ay maaari ding mas mahusay na isama sa power grid at patatagin ng grid, hindi lamang bilang mga stationary storage device kundi pati na rin sa sasakyan. Upang gayunpaman ay makapag-imbak ng kapangyarihan sa mga sasakyan, ang pagbuo ng vehicle-to-grid o V2G, mga application ay hindi maiiwasan. Sa pananaw ni Jeff Dunn sa hinaharap, ang mga dekuryenteng sasakyan ay doble bilang mga nababagong kagamitan sa pag-iimbak ng enerhiya. Aniya, kailangan mong makapag-imbak ng renewable energy para kapag hindi umiihip ang hangin at hindi sumisikat ang araw. Nilagyan ng mahaba, panghabang buhay, milyong baterya. Ang mga dekuryenteng sasakyan sa hinaharap ay mapupuno ng hindi nagamit na enerhiya. Kapag ang kotse ay nakapark at gabi na, ang labis na enerhiya ay maaring i-redirect pabalik sa grid upang mapagana ang mga tahanan, gusali, at anumang bagay na konektado sa grid. Ang mga kotse ay hindi na lamang kumonsumo ng enerhiya, ngunit maaari ding maging isang mahalagang mapagkukunan ng enerhiya. Ang prosesong ito ng vehicle-to-grid na enerhiya ay isang bagay na talagang kinasasabikan ni Jeff Dunn. Upang ito ay gumana, ang mga baterya ay kailangang maging napakalakas. Kaya naman umaasa siyang ma-finalize ang isang baterya na maaring tumagal ng ilang libong cycle ng pag-charge. Sinabi ng ilang eksperto na maganda ang tunog ng sasakyan sa grid, ngunit mangangailangan ito ng pagbili mula sa mga kumpanya ng enerhiya, mga tagagawa ng kotse, at mga pamahalaan. Mangangailangan din ito ng matalinong teknolohiya at pagsasama ng grid ng sasakyan. Sa madaling salita, ang mga istasyon ng pagsingil ay kailangang maging bidirectional upang itulak at hilahin ang kuryente sa pagitan ng mga kotse at ng electric grid. Sa kabilang banda, ang Tesla ay medyo nakalaan sa paksa ng bidirectional charging na may kaugnayan sa buhay ng baterya. Gayunpaman, ang ilang mga mapagkukunan ay nagsiwalat na si Tesla ay naghahanda ng isang bidirectional charging function sa ibang pagkakataon. Higit pa rito, malamang sa malapit na hinaharap, ang pangkat ng mga scientifico at eksperto ng baterya ng Tesla ay mabilis, nabubuo at maglalapat ng milyon-milyong mga baterya para sa mga modelo nito. Ito ay magiging isa sa mga pinakakahanga-hangang tagumpay sa teknolohiya ng baterya ng Tesla. Sa huli, mayroon bang anumang kumpanya ng dekuryenteng sasakyan ang naglapat ng teknolohiyang ito ng milyon-milyong baterya? Sa China, ang BYD at Seattle, ang mga higante ng baterya, ay nag-a-advertise ng buhay ng baterya ng dekuryenteng sasakyan na 750,000 hanggang 1 milyong milya, na katumbas ng 5 hanggang 7 dekada ng karaniwang pagmamaneho. Samantala, sa kanluran, sinabi ng isang tagapagsalita ng GM na ang baterya ng Ultium ng kumpanya na gagamitin sa mga dekuryenteng sasakyan nito ay tatagal ng 1 milyong milya o 6 milyong kilometro rin. Nangako rin sila na ang Ultium na baterya nito ay magiging mas mura at mas mahusay kaysa sa anumang iba pang ordinaryong baterya. Iyon sa isang ulat, magkakaroon ng higit sa 300 milyong mga dekuryenteng sasakyan sa kalsada sa buong mundo pagdating ng 2030. 7 taon na lang, kaya kung magdadagdag tayo ng 280 milyong sasakyan sa loob ng 7 taon, kakailanganin natin ng maraming baterya na ginawa gamit ang mas mura at mas maraming materyales. Ito ang dahilan kung bakit tinitingnan ng mga scientifico sa Drexel ang isang bagong uri ng baterya na mura na may presyong $17 kada kilowatt-hour na kilala bilang lithium-sulfur.
Kaya bakit ginagawa ng pagtuklas ng lithium-sulfur na ito ang hinaharap ng imbakan ng baterya? Sa nakalipas na ilang taon, ang mga baterya ng lithium-sulfur ay tinuturing bilang isang malakas na kandidato para sa pagmamarka ng isang bagong panahon ng pag-imbak ng enerhiya, ngunit hindi pa sila nakarating sa merkado. Gayon, isang grupo ng mga inhinyero ng chemical mula sa Drexel University ang nakahanap ng paraan upang paganahin ang kanilang real-world application. Ang paglalagay ng sulfur sa isang lithium battery ay naging mahirap dahil sa inilalarawan ng mga mananaliksik bilang isang hindi maibabalik na chemical na reaction sa pagitan ng mga intermediate na produkto ng sulfur. Nagresulta ito sa halos agarang pagsara at kumpletong pagkabigo ng baterya pagkatapos lamang ng isang ikot. Kaya, ang pangkat ng pananaliksik sa Drexel ay naghahanap ng mga paraan upang muling idisenyo ang cathode ng baterya upang maiwasan ang mga nakakapinsalang reaksyong chemical na nagaganap sa panahon ng proseso ng pagsingil. Ngunit ang natuklasan nila sa halip ay isang bihirang bahagi ng chemical ng asupre na pumipigil sa reaksyon. Ang resulta ay nagpapakita na ang bateryang ito ay talagang mahusay na gumanap. Magkano ang halaga ng baterya ng lithium-sulfur? Sa isang mundo kung saan ang mga presyong mga bilihin para sa mga materyales ng baterya ay nababaliw, ang paglipat sa lithium-sulfur ay hindi lamang isang magandang ideya, ito ay isang hindi kapanipaniwalang makatwirang ideya. Bilang ika-10 pinakamasaganang elemento sa Earth, ang sulfur ay mas madaling mahanap kaysa sa cobalt at nickel. Dagdag pa, nakukuha ito bilang isang byproduct ng iba't ibang prosesong pang-industriya tulad ng pagpino ng petrolyo. Ang presyo ng asupre ay tumaas din sa nakalipas na 12 buwan ng 47%. Gayunpaman, ang halaga ng asupre ay mura, kasalukuyang $382 bawat metriko tonelada. Upang gawin ang paghahambing, maaari kang bumili ng halos 200 tonelada ng asupre para sa kung ano ang babayaran mo upang makakuha ng 1 tonelada ng cobalt. Sinasabi ng mga mananaliksik na na-optimize nila ang mga gastos sa produksyon upang ang baterya ng lithium-sulfur ay nagkakahalaga ng 6 na beses na mas mababa kaysa sa kasalukuyang 4680 na baterya ng Tesla. Muli, iyon ay humigit kumulang $7 kada kilowatt-hour. Yun ang dahilan kung bakit ang pagpapasok ng sulfur sa cathode formulation ay magpapagaan ng pressure sa EV supply chain at maaring mabawasan ang mga gastos ng EVs. Paano mas mahusay ang density ng enerhiya ng lithium-sulfur na baterya kaysa sa lithium-ion na baterya? Ayon sa pananaliksik, ang density ng enerhiya ng isang 4680 cell ay 244 watt-hours kada kilo. Sa kabaligtaran, ang density ng enerhiya ng sulfur na baterya ay nasa paligid ng 723 watt-hours bawat kilo. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito sa pagsasanay? Halimbawa, kung papalitan mo ang iyong EV lithium-ion na baterya ng lithium-sulfur, maaari mong imaneho ang iyong sasakyan ng halos 3 beses nang hindi nangangailangan ng recharging station. O maaari mong panatilihin ang iyong kasalukuyang hanay na may mas maliit, mas magaan, at mas murang pack ng baterya. Ang nangungunang gumaganap na EV ngayon na gumagamit ng mga baterya ng lithium-ion ay may mga saklaw na humigit kumulang 500 milya sa pamamagitan ng lithium-sulfur na baterya. Ngayon ang isang kotse na may baterya na eksaktong pareho ang bigat ay maaring maglakbay ng hanggang 1,500 milya sa isang singil. Gaano katagal bago ma-charge ang baterya ng lithium-sulfur? Ang mabagong bateryang ito ay may kalamangan na maaari nilang mapanatili ang 91% ng kanilang kapasidad pagkatapos ng 1,700 cycle ng mabilis na pag-charge sa bilis na 2C. Naganap na na-charge at na-discharge sa loob ng 30 minuto. Idinagdag ng mga mananaliksik na ang mga bateryang ito ay maaari pa ring humawak ng 74% ng kanilang paunang kapasidad kahit na pagkatapos ng 1,000 cycles sa 5C na mula sa ganap na nakacharge hanggang sa ganap na walang laman sa loob ng 5 minuto. Ano ang eksaktong ibig sabihin ng C? Ang C rate ay ang unit ng baterya na ginagamit ng mga eksperto upang sukatin ang bilis kung kailan ganap na na-charge o na-discharge ang isang baterya. Halimbawa, ang pag-charge sa isang C rate na 1C ay nangangahulugan na ang baterya ay na-charge mula 0 hanggang 100% sa loob ng 1 oras. Para sa paghahambing, 4680 na baterya ang ginawa upang panatilihin ang hindi bababa sa 80% ng kanilang paunang kapasidad para sa isang makabuluhang bilang ng mga siklo ng pag-charge at sila ay ganap na nag-charge sa loob ng 52 minuto. Kung gayon, anong mga tagumpay ang ginawa ng mga siyentipiko sa habang buhay ng mga baterya ng lithium-sulfur? Sa kabila ng misteryo, pagkatapos ng isang taon ng pagsubok, pinatunayan ni Dr. Kalra at ng kanyang mga katrabaho ang kanilang sulfur cathode stabilization sa loob ng 4,000 charge-discharge cycle. Ibig sabihin, ito ay tumatagal ng hindi bababa sa 2 beses kaysa sa lithium-ion na humigit kumulang 15 taon. Saan ilalapat ang bateryang ito? Ang mga baterya ng lithium-sulfur ay mas magaan din na ginagawa itong lubos na kaakit-akit para sa mga drone at electric plane.
Sa katunayan, noong 2020, nag-install ang LG Energy Solutions ng lithium-sulfur na baterya sa isang high-altitude, long-endurance solar-powered unmanned aerial vehicle na binuo ng Korea Aerospace Research Institute. Matagumpay itong gumanap ng mahusay sa isang pagsubok na paglipad sa pinakamataas na posibleng altitude sa stratosphere sa loob ng 13 oras. Ngunit bukod pa riyan, isang makabuluhang kasunduan ng kumpanyang Australian na LIS Energy na napirmahan noong 2022 ay kasama ang nangungunang kumpanyang e-aviation ng US, Magnix, na susubok sa potensyal ng teknolohiya ng lithium-sulfur cell para sa mga application ng e-aviation. Sa madaling sabi, ang mga baterya ng lithium-sulfur ay maaring magbigay daan sa isang malaking hanay ng mga aktibidad na maging electric, tulad ng mga short-haul na flight, cargo vessel, at mga ferry ng pasahero. Ang nakakatipid sa timbang, mahabang buhay, at mapagkompetensyang presyo ay nangangahulugan na ang mga sektor na ito ay sa wakas ay makakamit ang kanilang mga layunin na mababa ang carbon. Gayunpaman, mukhang maraming trabaho ito. Gaano katagal bago lumabas ang bateryang ito sa merkado? Nakipag-usap kami sa maraming tao sa industriya upang maunawaan ang mga hakbang na lampas sa kung nasaan kami ngayon. At ang aming pag-unawa sa naturang teknolohiya ay magiging higit pa sa hanay ng 5 hanggang 6 na taon. Itinampok ng Viva Cholera ni Drexel ang ilang posibleng kaso ng paggamit. Ngunit naniniwala kami na ito ay mas maaga kaysa sa 5 taon. Ngunit hindi iyon ang katapusan ng pagtuklas na ito. Ang koponan sa Drexel ay kasalukuyang naghahanap sa paggamit ng tagumpay na ito upang gumawa ng mga baterya ng sodium-sulfur. Sa pamamagitan ng pag-alis ng pangangailangan para sa lithium, maaari nilang gawing mas eco-friendly ang mga baterya at maalis ang napakalaking bottleneck ng supply chain. Tinitiyak na ang pag-ampon ng EV ay maaring magpatuloy sa napakabilis na bilis na pinaplano ng mga gumagawa ng kotse. Gayon, mamumuhunan ba si Musk sa kumikitang proyektong ito? Habang ang Ford at Mercedes-Benz ay maipakikipagsosyo sa mga tagagawa ng baterya upang galugarin ang solid-state na teknolohiya, pinaplano ng Elon Musk na magdagdag ng mga baterya ng lithium-sulfur upang palawakin ang hanay ng mga sasakyang Tesla. Ang partnership na ito sa Drexel team ay magsisimula sa 2023, ngayong taon, at dapat na pasabugin ang industriya ng EV. Ang hindi inaasahang ngunit radical na tagumpay ni Drexel ay maaring sa wakas ay hilahin ang hinahangad na baterya ng lithium-sulfur sa abot ng commercial. Sa mas mababang gastos, mas mataas na density ng kuryente, at higit na tibay, babaguhin ng teknolohiyang ito ang paraan ng pag-iisip natin tungkol sa pag-iimbak ng enerhiya para sa kabutihan. Sa pagsalubing iyon, kakailanganin pa ring patunayan ng mga siyentipiko ang kanilang na-optimize na device sa labas ng lab. Kaya, ang aming mga kotse, smartphone, at drone ay kailangang maghintay ng kaunti pa bago ma-supercharge sa susunod na antas. Ano ang pakiramdam mo tungkol sa hinaharap ng mga baterya ng lithium-sulfur? Naniniwala ba kayo, tulad ng sinabi ni Calra, na sila ay ilalabas ng mas maaga kaysa sa 5 taon? Ipaalam sa akin ang iyong mga salubin sa section ng komento sa ibaba. Bagamat ang industriya ng sasakyan ay lubos na naniniwala sa kanilang kasalukuyang lineup ng baterya, ang ilang mga outlier na teknolohiya ng baterya ay maaring mabigla sa mundo. Kaya, ano ang mangyayari kung may lumabas na baterya na maaring magkaroon ng buhay na hanggang 3 beses na mas mahaba at mag-charge ng hanggang 70 beses na mas mabilis kaysa sa iyong karaniwang lithium-ion na baterya? Ito ang eksaktong mga inobasyon ng baterya na iniaalok ng Graphene Manufacturing Group. Kaya, paano mabilis na nag-charge ang groundbreaking na baterya na ito? At ano ang iba pang mga pakinabang nito? Ang ganitong uri ng baterya na eksklusibo sa buong mundo ay isang makabuluhang hakbang na mas malapit sa katotohanan salamat sa Graphene Manufacturing Group, OGMG, at sa University of Queensland Research, pati na rin sa Uniquest, na sinimulan ang kanilang scale-up na proyekto sa pananaliksik sa graphene aluminum-ion battery. Hindi lang ito mas mura, mas mabilis mag-charge, magaan, ngunit nagtatampok din ito ng mas mahusay na mga credentials sa kapaligiran at may mas mahabang buhay kaysa sa iba pang mga katapat na lithium-ion. Kaya, magkano ang presyo ng graphene aluminum-ion baterya? Ang mga materials na ginamit ng baterya ng GMG, kabilang ang natural na gas at aluminyo, ay madaling makukuha sa buong mundo. Ang lahat ng mahirap na pinagmumulan, mahirap iproseso, at mahirap itapon ng mga bihirang elemento ng lupa ay hindi na kailangan. Ang average na presyo ng isang Tesla 4680 battery pack ay $101 bawat kWh noong 2022. Kinakalkula ni Nicol, CEO ng GMG, na ang bagong bateryang ito ay nagkakahalaga ng humigit kumulang $25 bawat kWh, o halos 4 na beses na mas mababa kaysa sa 4680 na baterya mula sa Tesla. Kaya,
Kung nagmamay-ari ka ng Tesla Model Y Standard Range na may tinantyang kapasidad ng baterya na 60 kWh, ang pagpapalit sa battery pack ng graphene aluminum ion ay babayaran ka ng 1,115 sa halip na 6,060 para sa isang 4680. Para sa isang revolutionaryong baterya, ang halagang ito ay talagang mura. Sinabi rin ni G. Nickel na kumbinsido siya na ang mga bateryang ginawa ng kanyang negosyo ay magiging mas matipid kaysa sa mga nasa merkado na dahil sa hindi gaanong intensibong material na batayan at mas mababang kabuuang timbang na malinaw na nagbabayad sa logistic. Ngunit ang oras ng pag-charge ang pinapahalagahan ng karamihan sa mga may-ari ng dikuryenteng sasakyan. Kaya gaano katagal bago mag-charge ng graphene aluminum ion battery? Ang graphene aluminum ion cells mula sa Graphene Manufacturing Group ay sinasabing nagcha-charge ng hanggang 70 beses na mas mabilis kaysa sa pinakamahusay na mga lithium-ion na cell. Ang bateryang ito ay nag-charge ng napakabilis, it ay karaniwang isang supercapacitor, ang sabi ng GMG CEO. Nagcha-charge ito ng iPhone coin cell ng wala pang 10 segundo. Ang mga katangiang ito ay maihahambing sa typical na rechargeable na lithium-ion type coin cells na tumatagal ng 3 hanggang 6 na oras upang makapag-recharge. Ngunit ano ang pambihirang tagumpay sa bigat ng baterya ng GMG? Tumimbang ang 4680 na cell ng baterya ng Tesla sa 355 gramo, kumpara sa 89 gramo para sa graphene aluminum ion cell. Ang nickel ay nagsasalita tungkol sa pangunahing nanotechnology breakthrough GMG's graphene cell presents. Binuo ng Universidad ng Queensland, ang pagbubutas sa ibabaw ng graphene ay nagpapahintulot sa mga atomo ng aluminyo na umupo ng mas mahigpit sa kanila. Sinabi ni Nickel na ito ang nagpapahintulot sa mga cell ng GMG na maging mas magaan. Higit pa rito, ang mga baterya ng graphene aluminum ion ay nagbibigay ng mga pangunahing benepisyo sa mga tuntunin ng mas mahabang buhay ng baterya, kaya ilang taon talaga ang maaari nating asahan. Huli itong umikot sa mahigit 2,000 charge/discharge cycle sa pagsubok sa ngayon na walang pagkasira sa performance na nangangahulugang maaari itong tumagal ng hanggang 45 taon. Sa kabaligtaran, ang mga baterya ng lithium-ion ay may habang buhay na hanggang 15 taon sa pinakamainam dahil ang kanilang pagganap ay bumababa sa mga cycle ng pag-charge. Gayon, paano maihahambing ang density ng enerhiya ng bateryang ito sa lithium-ion? Pagdating sa density ng enerhiya, ang graphene aluminum ion prototype cells na nasubok sa ngayon ay hindi gaanong kahanga-hanga. Nagpakita sila ng density ng enerhiya sa pagitan ng 150 dWh bawat kilo at 160, habang ang 4680 na baterya ng Tesla ay mag-alok ng 260. Ngunit hindi iyon isang bagay na alalahanin para sa nickel. Inaangkin niya na ito ay may potential na magpakita ng 3 beses ang density ng enerhiya ng mga cell ng lithium-ion. Sa katunayan, ang Oak Ridge National Laboratory ay minsang nagpakita ng aluminum ion cell na may 1,060 Wh kada kilo. Ang limitation ng lithium ion ay magiging 406. Ngunit bukod pa dyan, ang isa pang makabuluhang bentahe ng cell na ito ay meron silang mas mataas na density ng kapangyarihan na 7,000 Wh kada kilo. Para sa paghahambing, ang baterya ng lithium ion ay naghahatid ng maximum na 340. Ang isa pang pangunahing punto na dapat nating talakayin ay ang kaligtasan. Kaya, mas ligtas ba ang bateryang ito kaysa sa lithium-ion? Ang baterya ng graphene aluminum ion ay hindi umiinit ng halos kasing dami ng ginagawa ng lithium-ion. Ang ito ay mas mababa sa zero sa ngayon sa pagsubok at halos 20% ng bigat at gastos na nauugnay sa isang lithium-ion na baterya pack ay nauugnay sa mga sistema ng paglamig na may mataas na pagganap, na maaring alisin sa karamihan ng mga kaso ng paggamit ng baterya ng graphene aluminum ion. Hindi nila kailangan ng mga circuit para sa pagpapalamig o pag-init na kasalukuyang nagkakahalaga ng humigit kumulang 80 kil sa isang 100 kWh pack. Paano nakakaapekto ang graphene aluminum ion battery sa kapaligiran? Direktang nilikha mula sa natural na gas, ang graphene powder ay ginawa ng patented production technique ng GMG na may malinaw na mga pakinabang sa kapaligiran. Gamit ang nanotechnology na binuo kasabay ng Universidad ng Queensland, ang pulbos ay dinudurog sa isang hugis ng pellet at itinatanim ng maliliit na aluminum ions. Humigit kumulang 90% ng mga produktong aluminyo ay kasalukuyang nire-recycle. Ang graphene aluminum battery ng GMG ay isasama sa maayos na aluminum cycle na ito. Ngunit bukod pa dyan, ang hydrogen ay isang byproduct ng cathode ng mga baterya ng graphene aluminum ion na may karagdagang paggamit sa sektor ng transportation upang mapagana ang mga fuel cell electric cars. Kaya, maaari ba itong magamit sa totoong buhay? Sinabi ng CEO ng GMG na si Craig Nichols, sa palagay niya ay maraming pagkakataon para sa teknolohiyang ito sa mga automotive na application, lalo na kung gaano ito gumaganap sa mabilis na pag-charge at regenerative na mga kondisyon ng pagpepreno. Ayon sa GMG, ang baterya ng aluminum ion ay halos mapapalitan sa mga application ng lithium ion.
Kailan sa tingin mo magsisimula kaming makita ang graphene aluminum-ion baterya sa merkado? At gusto mo bang gamitin ng iyong telepono o sasakyan ng Tesla ang bateryang ito? Ipaalam sa akin ang iyong mga salubin sa section ng komento sa ibaba. Paano kung mayroong baterya na 6 na beses na charger kaysa sa lithium-ion na baterya at maaring ganap na mag-charge ng wala pang 1 minuto? Isa itong hindi sinasadya ngunit malaking pagtuklas ng mga mananaliksik sa MIT na maaring sa wakas ay na-unlock ang buong potential ng aluminum-sulfur baterya. Ang aluminum-sulfur baterya ba ay kukuha bilang kinabukasan ng industriya ng baterya? Ang isang bagong baterya ay nasa bayan at hinihipan nito ang lahat sa labas ng tubig bago nito. Sa isang hakbang patungo sa mababang halaga ng mga baterya para sa malakihang imbakan ng grid, isang international na pangkat ng mga mananaliksik na pinamumunuan ng MIT Material. Chemist na si Donald Sadoway ay nag-imbento ng isang baterya na gawa sa aluminyo at asupre. Kaya paano nakaayos ang bagong bateryang ito? Pinili ng mga mananaliksik ang aluminyo, ang pinakamasaganang metal sa lupa, bilang isang electrode. Bilang isang bookend electrode, pumili sila ng sulfur, ang pinakamurang non-metal. Pagkatapos ay dumating ang oras upang maghanap para sa tamang electrolyte. Iniiwasan nila ang mga nasusunog na organic na likidong electrolyte na ginagamit sa mga baterya ng lithium-ion at pumili ng chloroaluminate molten salt na kailangang maging likido para ma-activate. Gumagana ang bateryang ito sa punto ng pagkatunaw ng asin na 110 degrees Celsius. Ngunit sinabi ni Sadoway na ibinaba na nila ang punto ng pagkatunaw na iyon sa 65 degrees at nakakakita ng mga paraan upang makapunta sa operasyon sa temperatura ng silid. Ngunit paano mapepresyohan ang bagong bateryang ito kumpara sa lithium-ion? Ang tatlong sangkap ay sobrang mura at sagana sa lupa kumpara sa lithium, nickel, cobalt, at graphite na ginagamit sa mga baterya ng lithium-ion. Ang aluminyo ay hindi naiiba sa foil sa supermarket. Ang sulfur ay kadalasang isang basurang produkto mula sa mga proseso tulad ng pagpino ng petrolyo at malawakang magagamit na mga asin. Dahil sa pagkakaroon ng lahat ng mga bahagi, tinatansya ng mga mananaliksik ang halaga ng aluminum-sulfur na baterya na kasing baba ng $8 kada kilowatt-hour. Iyon ay 12 hanggang 16% ng halaga ng mga bateryang lithium-ion ngayon. So Wakes, sinabi ng koponan na ang pagiging simple ng chemistry ay dapat na mapalakas ang recyclability ang mga baterya sa pagtatapos ng buhay. Sa gitna ng lahat ng nakakagulat na inobasyong ito, sapat ba ang pagganap ng mga bateryang aluminum-sulfur para tuluyan na tayong tumalikod sa lithium-ion? Ang baterya ay nagpapakita na ng densidad ng enerhiya na halos 530 watt-hours kada litro, katulad ng karaniwang lithium-ion chemistry. At ito ay nasa mga unang yugto pa rin, sabi ni Sadoway, kaya malamang na magkaroon ng mga pagpapabuti. Ipapaalala ko sa iyo na kapag inihambing mo ang aluminum-sulfur ngayon sa lithium-ion, ang isang patas na paghahambing ay ang paghahambing ng lithium-ion noong 1993, sabi niya. Kaya kung gayon, gaano katagal bago ma-charge ang baterya? Hindi pwedeng wala pang 1 minuto, di ba? Sa kanilang mga eksperimento, ipinakita ng koponan na ang mga cell ng baterya ay maaring magtiis ng daan-daang mga cycle sa napakataas na rate ng pagsingil. Sa ilang mga keso, ang mga baterya ay na-charge sa 100% na kapangyarihan ng wala pang 1 minuto. Nag-init sila sa proseso, ngunit nalaman ng mga inhinyero na mas mahusay silang nagtrabaho sa mas mataas na temperatura. Ang 110 degrees Celsius ay nagpapakita ng 25 beses na mas mabilis na mga rate kaysa sa 25 degrees Celsius, na isang malaking tagumpay. Kaya kung gayon, ano pa ang gumagawa sa mga baterya ng aluminum-sulfur na banal na kopita ng mga baterya? At ito ba ay talagang ligtas? Nakapagtataka, ang tinunaw na asin na pinili ng koponan bilang isang electrolyte dahil lamang sa mababang punto ng pagkatunaw nito ay naging isang hindi inaasahang kalamangan. Ang isa sa mga pinakamalaking problema sa pagiging maasahan ng baterya ay ang pagbuo ng mga dendrite, na mga makitid na spike ng metal na nabubuo sa isang electrode at kalaunan ay lumalaki upang makipag-ugnayan sa kabilang electrode na nagdudulot ng short circuit at nakakahadlang sa kahusayan, na isang magalang na paraan ng pagsasabi ng sunog sa baterya. Ngunit ang particular na asin na ito, kapag nangyari ito, ay napakahusay sa pagpigil sa malfunction na yon. Ang chloroaluminate salt ay mahalaga para sa tagumpay ng baterya. Higit pa rito, ang baterya ay hindi nangangailangan ng panlabas na pinagmumulan ng init upang mapanatili ang temperatura ng pagpapatakbo nito. Ang init ay natural na ginawa ng electrochemically sa pamamagitan ng pag-charge at pagdiskarga ng baterya. Sa isang karaniwang pag-install na ginagamit para sa pag-level ng load sa isang pasilidad ng solar generation. Halimbawa, mag-imbak ka ng kuryente kapag sumisikat ang araw at pagkatapos ay kukuha ka ng kuryente pagkatapos ng dilim.
at gagawin mo ito araw-araw. And ang pag-charge na idle-discharge na idle ay sapat na upang makabuo ng sapat na init upang panatilihin ang bagay sa temperatura. Kaya paano mailalapat ang mga baterya ng aluminum sulfur sa pang-araw-araw na paggamit para sa pambungad na pagkilos? Sabi niya, ang mga maliliit na sistema ng imbakan na may kapasidad na 10-10 kWh ay tila perpektong akma para sa aluminum sulfur na baterya. Ang baterya ng lithium-ion gayon ay masyadong mahal para sa mga naturang application ng pag-imbak ng enerhiya. Ang bateryang ito ay magiging perpekto para sa isang solong pamilya na tahanan. Magkakaroon ka ng 50 hanggang 100 kWh na pack upang maihatid ka sa gabi at ilang araw ng maulap na kalangitan. Ang mas maliit na sukat ng mga aluminum sulfur na baterya ay gagawing practical din ang mga ito para sa mga gamit gaya ng mga station ng pagcha-charge ng mga dikuryenteng sasakyan. Sabi ni Sadoway. Itinuro niya na kapag ang mga dekuryenteng sasakyan ay naging karaniwan na sa mga kalsada, maraming sasakyan ang gustong mag-charge ng sabay-sabay, gaya ng nangyayaring ngayon sa mga fuel pump ng gasolina. Kaya't ang pagkakaroon ng isang sistema ng baterya na tulad nito upang mag-imbak ng kuryente at pagkatapos ay i-release ito ng mabilis kapag kinakailangan ay maaring alisin ang pangangailangan para sa pag-install ng mga mamahaling bagong linya ng kuryente upang maihatid ang mga charger na ito. Bukod dito, dahil ang molten salt electrolyte ay thermally stable sa itaas ng 500 degrees Celsius at immune sa thermal runaway at sunog, ang mga mananaliksik ay nagtalo na ang chemistry ng baterya ay malamang na maging particular na kaakit-akit para sa mga dikuryenteng sasakyan at mga elektronikong aparato. At nangangahulugan iyon na gagawa kami ng isang bagay na kasing laki ng, halimbawa, isang kapangyarihan ng isang iPhone, 4,000 mAh. Ginawa na ni Sadoway ang pananaliksik na batayan para sa Avanti, ang spin-off na kumpanya na kanyang itinatag na nagbigay ng lisensya sa mga patent para sa teknolohiya ng baterya. Kung gayon, makakakita tayo ng mga tunay na application sa mundo ng mga bateryang aluminyo-sulfur. Tama ba? Ito ay mukhang mas malamang sa araw. Ang aluminyo-sulfur ay nasa lab pa rin ngunit nagpapakita ng mga kapana-panabik na posibilidad. Ano man ang mangyari, hindi ito tungkol sa isang teknolohiya na pumatay sa isa pa. Ito ay tungkol sa paghahanap ng tamang tool para sa tamang trabaho. Ang industriya ng pagmimina ay nag-overhype ng mga bagong diskarte at teknolohiya dati, kabilang ang mga baterya ng lithium-ion, noong una nilang ipinakilala ang mga ito. Gayunpaman, ang mga bateryang aluminum-sulfur ay maaring simula ng isang bagay na makabuluhan. Maaring sakupin ng mga materyales na ito ang industriya at maging mga critical na manlalaro sa pagpapagana ng mga eco-friendly na device na tumutulong na lumikha ng mas luntian, mas mahusay na mundo. Kaya ano ang hinaharap ng teknolohiya ng baterya ng aluminum-sulfur? Maghihintay na lang tayo at alamin. Gusto mo ba ito sa iyong Tesla o mobile device? Ipaalam sa akin ang iyong mga salubin sa section ng mga komento sa ibaba. Kung hindi, yun lang para sa episode ngayon. Taos-puso kaming nagpapasalamat sa iyo sa panonood at sa lahat ng iyong suporta sa aming channel. Gaya ng nakasanayan, kung nagustuhan mo ang aming video, mangyaring mag-iwan sa amin ng like, ibahagi ang video, mag-subscribe sa channel, at i-ring ang bell na iyon upang manatiling updated sa mga kapanapanabik na pag-unlad sa mundo ng mga EV at berdeng teknolohiya. Muli, maraming salamat at hanggang sa susunod, mag-ingat at maging ligtas.